Kai, halika rito sa office saglit. I want to have our regular coaching and mentoring session. Kamusta ang shift natin? Medyo bugbog po, Ma'am Beth. Ang daming request mula sa ICU at medicine ward. Sabay-sabay po ang dating ng mga specimens kaninang umaga. Iyon nga ang tinitingnan ko rito sa LIS dashboard natin. Kaya I noticed our inpatient laboratory test turnaround time for this week. Bumaba tayo sa 85% compliance, pero ang target natin sa unit scorecard ay 95%. Anong nangyayari sa bench natin? Pasensya na po, Ma'am. Ang hirap po kasing i-balance ng outpatient at inpatient. Minsan po, tumatagal ang TAT dahil sa extraction sa ward. Ang daming mahirap kunan ng dugo. Pagdating naman dito sa lab, may machine downtime pa tayo sa chemistry analyzer kanina. I understand those operational challenges, Kai. Talagang toxic ang lab. But as a medtech too, I need you to look at this through the lens of the performance governance system. Hindi lang tayo basta nagmamachine at nagbabasa ng slides. We are delivering strategic outputs. Paano po nating titingnan yung TAT bilang strategic? Akala ko po routine requirement lang yun ng DOH. Hindi lang yun basta requirement. Tingnan mo ang ating strategy map. Under the internal process perspective, ang lab ang heartbeat ng clinical decisions. If our inpatient TAT is delayed, madidelay din ang diagnosis ng mga doctors at hindi makadischarge ang mga nurses. Kaya po pala palaging tinatanong ni na Ma'am Susan sa ward kung nasaan na ang mga results. Konektado pala ang TAT natin sa discharge TAT nila. Exactly! That's what we call strategic alignment. Ang bawat test na pinoprocess mo ay lead measure para sa customer perspective natin, which is patient safety and satisfaction. Kapag mabagal tayo, nagkakaroon ng congestion sa hospital. Ngayon ko lang po nakikita yung cascade ng goals. Ibig sabihin po, yung IPCR ko ay hindi lang para sa promotion, kundi para sa vision ng ospital. Tama! Under PGS, kailangan nating maging center of excellence. Kaya ang coaching natin ngayon ay para tulungan kang ma-achieve ang target mo. Let's look at a strategic initiative. Paano natin maiiwasan ang delay kahit may machine downtime? Siguro po, Ma'am, kailangan naming i-activate agad yung contingency plan natin. Dapat po i-outsource agad sa satellite lab o gamitin yung backup machine sa loob ng 15 minutes imbes na hintayin ma-repair. Magaling! Iyan ang proactive governance. I want you to lead the TAT monitoring initiative sa section ninyo. Check the dashboard every hour. Kapag nakita mong may pending na lumalampas sa yellow warning, i-flag mo agad sa akin o sa pathologist. Opo, Ma'am Beth. Bale, hindi na lang po ako basta bench worker. Ako na rin po ang magsisilbing process owner ng TAT ngayong shift. Iyan ang gusto kong marinig. Remember, ang quality at speed ng lab results ay life and death para sa mga pasyente natin. Our commitment to PGS means we deliver excellence in every pipette stroke and every result released. Salamat po, Ma'am, sa pagre-remind. Nakakapagod pala pero mas meaningful pala kapag alam mo na yung result na nilalabas mo ay bahagi ng mas malaking breakthrough goal ng ospital natin. Sige Kai, back to the bench. I-monitor natin yung 4 p.m. batch. Ipakita natin sa scorecard na ang laboratory ang model ng efficiency. Copy po, Ma'am. Laban po tayo para sa 100% TAT.